Madalas akong umuwing gabi dahil sa trabaho ko bilang call center agent sa Manila. Sanay na akong dumaan sa madilim na kalsadang papunta sa aming inuupang apartment sa Quezon City. Pero isang gabi, may nakita akong kakaiba. Isang babaeng nakaitim, nakatayo sa gilid ng daan, sa ilalim ng poste ng ilaw na kumikislap-kislap. Una kong inisip pakalasing ang nawawala. Mabagal akong nagmaneho. Ngunit nang malampasan ko siya, napansin kong wala siyang mukha. Puro dugo at itim na anino ang nakabalot sa ulo niya. Napapreno ako sa gulat. Ang lingin ko, wala na siya. Kinabukasan, kinento ko ito sa kasama kong si Rhea. Tumawa lang siya. Baka pagod ka lang dyan o baka multo yan ng babaeng pinatay dyan sa kanto. Sabi ng mga tricycle driver, minsan nagpapakita. Hindi ko pinansin, pero kinagabihan, habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Mabilis akong lumingon, walang tao. Nagpatuloy ako, ngunit naramdaman kong may malamig na hininga sa bato ko. At sa salamin ng tindahan na nadaanan ko, nakita ko siya, nasa likod ko, nakangiti, duguan ang mukha at punit-punit ang damit. Napasigaw ako at tumakbo pa uwi. Pagdating sa kwarto, pinatay ko agad ang ilaw at nagtago sa ilalim ng kumot. Ngunit sa katahimikan, may boses na bumulong. Bakit mo ako iniwan? Kinabukasan, napansin ko may dugo sa sahig ng kwarto. Maliliit na patak na galing sa pintuan, papasok sa ilalim ng kama. Nang silipin ko, may punit na tela doon, kulay itim. Nagabihan, dumating si Rhea. Bakit ang dilim dito? Tanong niya. May kakaiba dito sa bahay, sagot ko. Parang may multo. Hindi siya naniwala. Pumayag siyang dito matulog. Bandang 12:00 ng gabi, nagising ako sa tunog ng pintuan. Bumukas ito ng dahan-dahan. Sa liwanag ng buwan, nakita ko may aninong pumasok. Ang babaeng nakaitim, duguan ng kanyang kamay at ang mata niya'y puro galit. Lumapit siya kay Rhea at hinawakan ito sa leeg. Napasigaw ako. Tumayo ako at pinuha ang tuos sa tabi ng kama. Umalis ka! Sigaw ko. Ngunit tumawa lang siya. Isang tunog na parang nagmumula sa libingan. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, bigla akong nakakita ng mga imahe sa isipan ko. Isang babae, pinatay ng mga lalaki sa madilim na iskinita, sinunog ang katawan, iniwan sa kanal. Ako ang nakasaksi nun. Ako ang nakakita sa krimen pero natakot akong magsalita. Ngayon, bumabalik siya. Lumapit siya sa akin, nakataas ang dugo ang kamay. Bakit hindi mo ako tinulungan? Nang hawakan niya ako, ramdam kong parang tumigil ang oras. Ang balat ko'y nanlamig at ang paligid ay biglang naging madilim. Tanging boses niya lang naririnig ko. Ngayon, nararanasan mo na ang sakit ng pag-iwan. Nawala siyang bigla. Akala ko'y tapos na. Pero nang lumingin ako kay Rhea, nakabukas ang kanyang mga mata. Maputla, walang buhay. Sa tabi niya ay nakasulat gamit sa dugo ang katagang, Isa pa. mula noon, gabi-gabi ay lumilitaw ang babaeng nakaitim sa paligid ng bahay. Sa bawat gabi, may bagong patak ng dugo sa sahig at may bagong pangalan na nakasulat sa pader. Ngayon, ako na lang ang natitira. Naririnig ko na naman ang yabag sa labas ng pintuan. At bago tuluyang mamatay ang ilaw, nakita ko siyang nakatayo sa tapat ko. Nakangiti, hawak ang sariling puso, tuguan at binubulang mga salitang bumabalot sa gabi. Hindi ka na makakatakas.